ang malagim na Battle of Manila noong 1945. Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-traumatic, pinaka-intense at hindi dapat mangyari ulit na events sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Battle of Manila noong 1945. Class, noong huling bahagi ng World War II, ang lungsod ng Maynila na capital city ng Pilipinas ngayon ay isang napakalaking battlefield. Ang naganap noon ay isang buwang labanan para mabawi ito mula sa Japanese occupation. Ngunit sa gitna ng bakbakan, ang pinakamalaking nagbayad ng presyo ay ang mga ordinaryong sibilyan. Tinatayang mahigit 100,000 civilians ang namatay sa labanan, massacres, sunog at artillery bombardment. Paano umabot sa ganito? Maiiwasan pa bang maulit ito? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Boom Broom, 1983. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Intramuros. Class, try to imagine this. Ang Manila, bago pa man ang digmaan, ay tinatawag na nilang Pearl of the Orient. Maganda, buhay na buhay, parang Instagram feed ng isang travel vlogger. Talagang hahangaan mo ang ganda at katutuwaan ng kultura ng mga tao. Tapos dumating ang World War II at para bang naging pearl na basag. Parang nalaglag na cellphone na walang screen protector. Talagang wasak. At wasak din ang puso ng mga Pilipinong nagmamahal dito. Sinakop tayo ng Japan. 3 taon tayong under Japanese occupation. Tapos noong 1944, bumalik ang mga Amerikano para palayain ang Pilipinas. Siyempre, ang goal, uy, balik na kami Pilipinas! Pero ang problema, ayaw umalis ng mga Japanese soldier, lalo na sa Manila, na pinasok na ng mga Amerikano noong Pebrero 1945. So ang nangyari, urban warfare. Ibig sabihin, hindi sa bundok naglaban, kundi sa loob mismo ng lungsod. Bahay, simbahan, eskwelahan, ospital. Parang nagka-battle royale sa buong Metro Manila, pero walang respawn. Ang commander ng Japanese forces sa Manila, si Admiral Sanji Iwabuchi, dapat umatras na. Pero sabi niya, hindi ako aatras. Dito ako lalaban hanggang dulo. Parang toxic ex na ayaw makipag-break. Kung hindi kita pwedeng makuha, sisirain ko lahat. Daig pa ang mga kontrabida sa teleserye. At doon na nagsimula ang isa sa pinakamadilim na chapters ng ating history. Habang pumapasok ang American at Filipino troops, unti-unting nasisira ang Maynila. Bombs, artillery, barilan. Pero ang pinakamalala, ang sinapit ng mga sibilyan. Japanese soldiers committed mass killings, torture, pati bata, babae, matatanda, walang pinatawad. May mga tao na tinipon sa simbahan, tapos pinatay. Ibig sabihin, hindi lang ito laban ng sundalo sa sundalo. Ito ay trahedya ng buong lungsod. Tinatayang mahigit 100,000 na sibilyan ang namatay sa Battle of Manila. Isipin niyo yan, parang isang buong probinsya biglang nawala. Kaya nga sinasabi ng historians, ito ang pinakawasak na capital city sa buong World War II. Nakakapanlumo, nakagagalit. So kung feeling ninyo na ang traffic sa Manila ngayon ay trauma noong 1945, literal na trauma talaga. Hindi ka maiinis sa jeep kasi baka wala na ring jeep. At marami pang bagay na nawala sa mga ninuno natin.
Ang mga Amerikano naman kahit gusto nilang palayain ang lungsod, napilitan silang bombahin ang ilang bahagi para matalo ang mga Japanese. Kaya nadagdagan pa ang destruction. Parang nag-aaway na dalawang elepante sa loob ng sari-sari store. Kahit sino manalo, wasak ang tindahan. Pagkatapos ng halos isang buwang battle, officially na-liberate ang Manila. Talo ang Japanese forces, panalo ang Allies. Pero ang tanong, panalo ba talaga ang Manila? Manila was in ruins, Intramuros, na dating sentro ng kultura at kasaysayan. Halos naging abo. Mga gusali, simbahan, libraries, lahat nawala. Parang binura ang memory card ng isang buong syudad. Hanggang ngayon ay makikita mo ang pinsala sa ilang bahagi ng Intramuros. At dito pumapasok ang pinakaimportanteng lesson. Ang digmaan, kahit may nanalo, lahat talo. Walang tunay na winner kapag sibilyan ang pinakamalaking biktima. Kaya class, kapag may nagsasabi na magandang tema ang giyera, heroic, inspiring, gusto kong sagutin, oo, sa pelikula. Pero sa totoong buhay, trahedya ang ending, hindi credits. Sa madaling salita, ang Battle of Manila ay ang masalimuot na digmaan sa pagitan ng Japanese forces at ng American-Filipino troops para sa kalayaan ng Maynila. Tumagal ito ng halos isang buwan at nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 100,000 sibilyan, pati sa halos total destruction ng lungsod. Hindi lang ito kwento ng military strategy, kundi kwento ng human suffering, pagkawala ng kultura at trauma ng isang buong bansa. Paalala ito na ang kalayaan ay may matinding presyo at ang digmaan, kahit sino pa ang panalo, palaging may kasamang luha. Kaya tandaan natin, hindi lang dapat natin alalahanin ang Battle of Manila bilang isang laban, kundi bilang babala na ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa kahit anong ideolohiya, bandera o pride ng mga leader. At bilang professor ng University of Life, ang final exam ko sa inyo ay simple lang. Huwag kalimutan ang kasaysayan para hindi na natin ito ulitin. Kasi ang tunay na victory, hindi yung marami kang natalo, kundi yung walang nangyaring giyera sa simula pa lang.